Waking Nation, alam ko, marami sa inyo nag-aspire na maging Olympian or mga Olympian in the making na kasi ang dami na eh. Ang dami na sumasali ngayon, di ba? Nakaka-proud. Ano yung pwede mong mabigay sa kanila na tip na ito dapat para ito yung makatuloy-tuloy. para hindi yung yun nga para maging consistent sila sa career path na gusto nilang gawin sa bodybuilding. Number one, dapat gusto nyo talaga tong career na to. Yun yung number one. So, pag hindi mo kasi gusto yung ginagawa mo, alam naman natin yan eh, hindi tayo nagiging consistent sa isang bagay. Pag ayaw natin, like sa trabaho, di ba, sa school, kung ayaw natin ginagawa natin, hindi tayo magiging consistent. So, number one, dapat gusto mo yung ginagawa mo. And, pangalawa, disiplinado ka na dapat disiplinado ka na dapat. So, yung discipline, yan yung magdadala sa'yo eh. Sa kung hanggang saan yung kaya mong puntahan. Then, yung consistency, doon na yung papasok eh. The more na disiplinado ka, magiging consistent ka na sa lahat ng bagay. Kumbaga, may plan ka na. Diba? Susundan mo na lang, magdodomino na lahat doon. Kasi, ako, ewan ko kung may mga nakanood na before sa mga upload videos ko, na ako talaga from scratch. From scratch ako na tingin ng tao sa akin ng family side ko is wala akong pupuntahan. Kumbaga, sinabihan pa nga ako dati na na workout ka ng workout. Wala ka namang pupuntahan na nagpapalaki ka lang ng eggs. Parang gano'n. Di ba yung sa matatanda, yung mga inaano. Ako kasi gusto ko to. So, tinuloy-tuloy ko. Na, yung sa akin, hindi ko naman sinabi na, syempre, kailangan yung mag-aral ng dire-diretso. Ako kasi, criminology yung kinuha ko before eh. Nag-quit ako, then nag-focus ako dito sa bodybuilding. And then, sinabi ko sa sarili ko na ito yung gusto kong gawin. And kaya kong mag-improve dito. Kaya ginawa ko is, tuloy-tuloy ka. Kumbaga, kahit anong dumating na sakuna sa buhay mo, kailangan maging consistent ka pa rin. Kasi may goal ka. Basta wala kang sasagasaang ibang tao. Na alam mo yung ginagawa mo para sa sarili mo. And wala kang tatamaan na iba. Dire-diretso. Kasi ako, yung naging experience ko, hindi naman siya totally plan. Kumbaga ako gagawin ko to kasi alam ko may mag-o-open na opportunity. Diba? So, wag nyo agad isipin na kaya mo gagawin yan, automatic meron na eh. Meron ng opportunity. Kumbaga, gawin mo yan para at least ma-build up yung character mo. Tapos doon na papasok yung opportunity. Opportunities comes after na. Ikaw, wala namang pumilit sa yung gawin yan, no? Ikaw Walang talaga pumilit. Gusto ko talagang mag-workout. Gusto ko magpaganda ng katawan from the start. Tapos, yun nga, gusto kong kumita at the same time makatulong sa ibang tao na gustong magbago ng lifestyle. Diba? So, sa mga aspiring athlete, huwag niyo sukuhan yung isang bagay na alam niyo pagsisisihan niyo sa huli. So, kung gusto mo talaga mag-bodybuilding, paghirapan mo. In short. Hindi siya madali. Wala siyang shortcut talaga eh. Hindi siya madali, pero worth it siya. Sinasabi ko sa inyo, pangarap ko lang dati, yun nga, maging champion. Tingnan nyo. Nakatuntong tayo ng Olympia. Sa journey mo sa fitness, bago ka naging Olympian, meron bang point na ang ganda-ganda na talaga ng path mo tapos bigla kang bumagsak? Eto, sobrang bagsak talaga ako nito. Na dito, sobrang hirap din talaga. Kumbaga, nag-prep ako for 16 weeks. Actually, 6 months. Na yung mindset ko makakalaro ako. Pero nangyari na deny ako sa visa. Visa? Diyan ako sobrang hirap before. Kaya hindi ako makalaro ng ibang bansa. Hindi ako makapag-qualify ng Olympia. Makalaro ng pro show. Hindi ako makaalis ng bansa. Oh. So, paano mo siya nalagpasan? Siyempre, yun nga. Nag-ipon tayo sa bank account. At the same time, siyempre, humingi tayo ng tulong sa ibang tao na kaya tayong tulungan. Sa proseso. Like, yung sa visa ko, 2 times ako na-deny sa US visa eh.
Na, Olympia na to, pang oo, Olympia doon na. ako na-down na siguro hindi na para sa akin yung bodybuilding. Kasi nga, hindi ako makakuha ng visa. Kasi nga, alam ko rin naman sa sarili ko na kahina-hinala ako kasi wala akong property. Oo, Di ba? Wala pa ako nabiling property dito na. Tapos wala akong work kasi freelance ako. So, doon ako na-down ng sobra na parang gusto ko na lang mag-abroad na para mag-work na lang. Kasi may offer na sa akin nun na mag-work na rin sa abroad. So, yun yung umiyak ako nun eh. Kasi 16 weeks na nag-prep. As in, nung pagkasabi nung denied visa sa akin, 2 days out ako. Depleted ako. Oo, ibang-iba yung feeling mo talaga yan. As in, nakaprep lahat ng baon ko na. Nakaprep na lahat ng baon ko. Nakaluto na. Tapos, biglang nag-message sa akin si Sir Kerwin na denied yung visa. Tulala na lang ako noon. Tapos ginawa ko yung meals ko na nakaprep. Kinakain ko. Umiiyak ako. Oo. Sabi ko, ubusin ko na lang to. Tapos parang ayoko na parang, para sa bodybuilding ba ako? And Yan. that happened twice. Oo. Tapos, kaya sobrang importante ng mga nakapaligid na tao sa'yo eh. Kasi sila ulit yung bubuhat sa'yo patayo. Sila yung tutulak sa'yo patayo. Kasi by that time, for sure yung utak mo, kahit anong sabihin nila, hindi mo na pinapasok sa utak mo eh. Na parang dinig dito, labas dito. So, kailangan mo na nakapaligid sa'yo na consistent na magsasabi para ma-absorb mo na kailangan mo bumangon, kaya mo magtuloy-tuloy ulit. Hindi pa katapusan yan. Kumbaga, doon ako naniwala na may tamang panahon. Baka naman kasi yung 2 beses ka na deny, hindi mo pa nga time. Kumbaga, hindi pa time. Oo. Kaya doon ako naniwala na may perfect time. Kumbaga, God's plan. Na kung bakit ako na-deny ngayon. Like sa Japan, na-deny din ako. Diba? Na-deny ka rin. Oo, Kasi sa requirements ulit. Dapat lalaro ako doon. Tapos, na-deny ako. Then, tingnan mo, last year, na-approve, nakalaro ako, champion. Nice. Kaya nga perfect timing talaga. Diba? Galing. Galing Pero yun nga, parang naramdaman ko yung bigla mong sinabi na ready ka na, sabay deny. Parang ang tagal mo nag-prepare. Oo. Sabay, wala namang kwenta yung pinrepare mo kasi hindi ka makakalaro. Saan mo gagamitin yun ngayon? Anong ginawa mo nun, nung na-deny ka? Yun nga, wala. As in wala. Balik sa... Kumbaga, kailangan ko ulit bumangon mag-training. So, hirap. next plan ulit. Kumbaga, i-work ulit natin, ganyan. Pero hindi siya agad bumalik na talagang parang motivated ka to train everyday. O kasi ramdam na ramdam mo pa yan eh. Kaya nga sinabi ko na sobrang thankful ako dun sa mga nakapaligid sa akin na tao na naging consistent sila. Para Hindi ka binitawan. I-lift up ulit ako. Yun yung sinasabi ko sa inyo na kaya dapat i-enjoy nila yung proseso. Deserve ng mga nakapaligid sa'yo yung masayang ikaw. Kasi kakailanganin mo sila dun sa downside. Yes. Sila rin yung Sa kanila ka rin sa'yo. babalik. Dun ka rin sa kanila babagsak. Kaya, i-enjoy mo. Nice. Ano ba yung mga opportunities na dumating sa'yo before ka mag-Olympia tsaka after ng Olympia mo? Ay, nung una kasi, di ba, nag-start ako, wala akong sponsor. So, dyan na pumasok yung Team KJ. Si Sir Kerwin. Sabi niya, okay, tulungan kita sa ganito. Ganyan. Binigyan niya ako ng support. Siya yung unang tumulong sa akin. Then, nag-open yung ibang gym. Sinuportahan din ako. Kumbaga, nagbibigay sila financial. Tapos, ayun nga, supplements, apparel. Tapos, ngayon, yung panalo ko sa Tokyo, doon, sobrang daming offer. Offers ng... Like, sa gym. Sa abroad na to? Oo, international na. Like, sa apparel din. Yung sinusuot kong board short. Tapos, next month, yun nga, mag-workout lang ako sa Japan, pero bayad. Wow! Di ba? So, masasabi mo na lahat ng opportunities na nakukuha mo ngayon, worth it yung pagod mo? Worth it. Viking Nation, alam nyo na. Pero, yun nga, may experience mo talaga yung sobrang down. Ang need mo lang is maging consistent. Focus ka pa rin dun. Nakakayanin mo yun. Natutuloy-tuloy mo.
Making Nation, ang dami na natin tips na nakuha sa ating Mr. Olympian. So, sana marami tayong natutunan sa kanya. Sa mga aspiring athletes dyan, ulit-ulitin nyo lang yung video kasi ang dami nating tips na nakuha from our Mr. Olympian. And proud ako kasi na-interview ko, nakakuha ko ng tips. Kaya lahat ng gusto nyo itanong, ako na nagtanong. Thank you very much, brother. Basta kapag meron kayong isang bagay na hindi nakuha, hindi ibig sabihin hindi na para sa inyo yun. Baka meron lang talagang mas nakalatag na mas maganda para sa inyo. Perfect timing nga eh. Kung hindi mo pa time, baka may mas time na bagay ka para doon. Madadawon ka pero kailangan bumangon pa ulit-ulit. Kumbaga yun nga, di ba? Bumagsak ka ng 8 beses. Tumayo ka ng 10 beses. Diba? Lagi mong tatry lagi. Kung ano yung gusto mo talaga mangyari sa buhay mo. Pagtrabahuhan mo. Hindi ibig sabihin na nag-fail ka ngayon, fail ka ulit bukas at magiging failure ka na. So meron talagang right timing para sa lahat ng bagay. May mga pagdadaanan ka rin talaga na mahihirapan ka para hubugin yung sarili mo. Kasi kung wala naman yung mga failures na yun, hindi ka matututo eh. Hindi ka talaga matututo, bro. Diyan ka uhugot eh. Kaya mas magaling ka na sa next time kasi natuto ka dito. Oo.